Magandang gabi po, ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman ang palikerong tumat, babayarong banal, Cristiano Maniaquis, hindi humihinto to walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. So, kamusta na yung yung mga nangyari ngayon? Nandiyan, umalis na si Ping Lacson. Ayan, wala na siya sa Blue Ribbon. Pero may sinasabi ka kanina ka, Dennis, na umalis pero mukhang babalik. Tama ba? Well, yeah. At ako, basa ko Kasi walang tatanggap Wala nga. Si Raffy Tulfo tumanggi. Ang Blue Ribbon right now is too hot to handle. Kung sino man ang nasa Blue Ribbon, aani ng kaaway. Malamang. Kasi meron bang hindi na tinamaan yan? Laging meron yan. Pag hinalungkat mo yan, halos lahat, 99% ng kongresista at ng senador, I mean, except for a very few. May baho. May baho. Umabot dyan. Okay? Remember, like I said, pinag-usapan na natin yan. This was systematic rape. Oo naman, pinagplanuhan. Talaga ng, ng Duterte government yan. Tinanggal ang controls, tinanggal yung watchdog, tinanggal ang monitoring. Tinanggal ang Project NOAA. Lahat tinanggal. At construction pa lang ng DPWH ang pinag-uusapan natin, ha? Oo. Okay, hindi pa natutuloy yung ibang episode natin na pag-uusapan natin lahat ng procurement. Yung iba-ibang, yung pa lang ang pinag-uusapan, DPWH. Okay? Nakita na natin na mas systematic attack on accountability. Talagang walang habas na pagnanakaw. Oo. Walang awa. Walang awa. Dahil pinangungunahan ng Pangulo. Sama-sama lahat. Okay? Sama na, oo. You know, at one point, he never denied that. Okay? Para magawa niya lahat yan, ginawa muna niya, tinakot niya ang mga tao. Na? Tinakot ang mga tao. Sinimulan muna dun sa pag-cancel ng porn. Pag-cancel ng? Porn sites. Oo. Okay? Pinagbawal sa Pilipinas. 2 weeks later, bawal mag-yosi. Oo. Bawal na nakahubad. Bawal na nakahubad. Lungon kayo ni pumayag ang mga Pilipino tsaka tinira yung war on drugs. Tapos pinagpapatay ang tao. So tinakot ang tao. So it's either kakampi ka o kalaban ka. Pag kalaban ka, puta kahit wala kang kaso, papapatay ka, kakasuhan ka. Nakukulong 6 na taon. Parang yung nangyari kay De Lima. Oo. Hindi ka pwede magsalita. Parang ginawa nung 80s, 90s, yung panahon ng mga Colombian drug cartel. Pinapipili ka, plomo o plata. Anong gagawin? Plomo o plata. Ano ibig sabihin nun? Tingga o pilak. Tanggapin mo yung pera. Pera o patayin ka namin. Oo. So, syempre, mas madaling tanggapin yung pilak. Syempre. Makikinabang kayo lahat dun Di ba? Mas madali yung plata. Di ka pati nurture. Oo. So, everybody was complicit. Ang kagagawin mo lang, oo ka lang ng oo. Sundin mo lang yung gusto nila. Na. Umoo lang sila ng umoo. Nagkapera sila. Hindi maganda buhay nila. Habang ang buong Pilipinas, naghihirap, nagugutom. Binabaha. Di ba? Hindi. Okay, yung binabaha, that is the after effect ngayon. Pero noon, panahon ng pandemya, ang tao gutom. Walang trabaho. Totoo yan. Ultimo manlimos, bawal makapanlimos kasi bawal lumabas ng kalsada. Totoo yan. Diba? Sobrang gutom ng tao. Hindi tayo makapagtrabaho. Oo. Pinatay ang ekonomiya. Sila lang ang kumikita, Sila yung mga magnanakaw. Parang mali yan, sila lang. Tapos ginawa nila, namigay ng konting ayuda. Yung sumusobra sa kanila. Para natanghod ang Pilipino sa kanila.
Tapos pinagtatakot tayo na mamamatay tayo sa COVID. Pag hindi ka namatay sa COVID, addict ka. O kaya, tangina, komunista ka. Pag hindi ka namatay sa COVID, addict ka. Di ba? O kaya komunista ka. NTFL kak yan. Di ba? Yan, NTFL kak yan. Sila Badoy. Pinagtatakot lahat ng tao. So, yung mga yung mga politiko, tinanggap na lang. Kasi at least magaang buhay nila, magangya ang buhay nila. Fine. O mga puki ng ina nyo lahat ngayon. Ngayon ang singilan. Tangilan nyo, iiyak-iyak kayo. O ilang congressman ang umiiyak kayo, lumalapit sa mga kamag-anak, nanghihingi ng areglo. Areglo. Di ba? Hindi makakatulog. Tatakot din sila eh. Areglo. Talaga palang no? Galit sila kay Boying. Angino ba talaga si Boying? Di ba naging Duterte yan dati? Nagkaroon ng pogo yan, di ba? Yung Island Cove? Ba't pagtitiwalaan mo ba yan na nahahabulin ang kaaway ng gobyerno ngayon? Good soldier. Good soldier nga ba? We have to find out. Pero so far, all indications, yeah. Diba? Yun. Putang ina. Patay sila. Ngayon, pagka nakinabang ka nun, tapos hanggang ngayon, puta, maingay ka pa. Diba? Hindi ka pa bumabaligtad. Tangina, yari ka. Ano nangyari sa mga head ng yung mga tiga-NTFL CAC? Nasaan na sila ngayon? Hindi naman sila kulong Kung pa NTFL CAC, di ba? Defunded na. Defunded ang alam ko. Pero tahimik siya, pero they're still there. Yeah, but hindi naman sila kinulong, hindi naman sila, alam mo yun? Yan ang dapat kasunod. Hindi, ako tingin ko pagka nabuklat na yung plunder, pati ang NTFL CAC, kasi remember, yung NTFL CAC, hindi yan immune sa ombudsman. Lahat naman yan hindi. Pag binuklat ang budget niyan, si Boying ipinilit nila talaga. Taan lang nila pinagagastos ang pera ng gobyerno. Nag-abroad. Europe pa. Naku. Diba? Pero sandali lang pinagbubukan nila pera si Boying, hindi naman din malinis si Boying pero yun, parang alam niya kung sino complicit kasi at one point in time. Remember, kasama din siya doon. Kung walang direct link, bidensya. Tamo si Boying. Ang maganda kasi kay Boying, bakit sa tingin mo makakabalik pa siya sa mga DDS? Malakas sa loob nila ngayon may expectation na makakabalik sila. Hindi! Makakabalik ba si Boying sa mga Duterte? Hindi na, wala na. Siyempre, he has named his side. Wala na. That's why he's the best candidate. Tapos diba? Na. Tangina dahil siya may atrasong malaki. Ibig sabihin, puta, sunugan na ng bahay yun. Hindi natatanggapin yun. That's why he's the best candidate. Sunugan ng bahay. Sunugan ng bahay yun. Tangina ngayon. Kaya wala na ibang mapipili. He's the one. Kasi you have to, remember, pinilit nila yan, ipinilit nila. Yung tao wala pang clearance. Kasi nga, di ba, kinasuhan nila Aimee and Hindi, may clearance na siya. Binigyan na lang na clearance, pero, alam mo yun, kinasuhan ni Aimee yan No. Bakit? Puta. Matatawa ka sa sagot ng JBC. Ano? Kaya kila Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, may opposition ako dyan Tangina, sagot sa inyo, wala kang timbang. Literally. Sagot sa kanya, you have no weight. Talaga? Sinabi sa kanya ng JBC yun. Pero puta, sagot ng JBC, the members found no weight. Tangina, ako sa akin, bilib ako kay Marcoleta.
That's a good soldier, The guy's a good soldier, I have to admit. Hindi niya alam na hinihiya siya pa ulit-ulit. Alam niya yun, makapalang talaga siya. Alam niya yun. Yung mga hirit na ganon, it's so subtle. Napansin ko walang hindi alam mo yung walang hindi magaling sa language. Yung trained in language. Ang nakakaintindi ng mga snide remarks na ganon. Kaya marami hindi naiintindihan. Feeling lang, ang galing-galing ni Marcoleta na hindi masagot. Tayo na hindi lang naiintindihan yung mga sagot kay Marcoleta. Puta, alam mo yung yung mga pasimpleng saksak. Saksak patagilid na gano'n. Yung para siyang ginano na Okay, sabi mo, pag tinagalog mo nga yung sagot sa kanya, puta na mabibilaukan ka eh. Tangina, wala kang timbang. Puta, tinanong si Ascuna. Diba? Kung ano ang tingin niya kay Marcoleta. Tangina sagot eh. Is Mark Oleta, sorry, Sir Tas, there are two justices here. Is Mark Oleta considered a legal luminary? In the calibers of lawyers, where does he fall, Justice? He belongs to the lowest rank. Ay, kasama niya si Juan. Kasama niya si Atty. Topacio. Dako na Topacio yan. Si Jimmy Bondok. Hard guns. Jimmy Bondok. Saan si Jimmy Bondok? Sa legal luminary. Hindi ka siya kilala. Hindi, like who? Like, Justice Ascuna, like, you familiar with Mark Oleta's litigation, history? Is he a good lawyer? Is he a legal mind? Fine legal mind, Mark Oleta? He acts like one. I think Mark Oleta is still hasn't reached his summit yet. That's a very gusto ko yung mga ganun Yun ang tawag doon, understatement. Para may room for improvement. Ganun. Pero, Justices, oh my God, apat pa rin summit pala yan. Nagkakagulo na. Nag-resign na si Magalong, no? Tapos ayun, pinaban ICI. natin si Andy Reyes na masyadong differential now. He has not reached the summit of his abilities. Alam mo, I don't know who said it that they considered Marcoleta, or I think Marcoleta considers himself as a legal luminary. Tapos may sumagot, hindi. Si Carpio. Si Carpio ba yun? Si Carpio, puta, tawa ng tawa. Puta, sabi niya ang ka-level niya si Topacio. Ganon. Uy, teka muna. Di ba magaling naman abogado si Topacio? Ano sabi ni si Gadon, sabi niya, kliyente mo nakakulong. Maingay lang si Topacio. Ateneo ba si Topacio? Ateneo ba siya o San Beda? Si Topacio, if you need a spokesperson, magaling siya. Yeah, I would say that. Oh. Okay. If you need a litigator, hindi siya. Or a legal mind, better look somewhere else. Let's face it, ipinilit. Hindi, actually, siya na talaga yun. Bakit pa why go through all the exercise? Ang dami-daming tao nag-apply pa, kawawa naman. Because there's a rule, okay, that kailangan the JBC, okay, the president may only appoint from a list endorsed by the JBC. Okay. In-endorse pa ng JBC si Boying? Yes. Shortlist. Endorsed by the JBC. So, mag-a-apply kayo lahat. Okay? Siyempre, lahat yan nangangarap. May mga kanya-kanyang background din yan. Kasi, tamo, look, what if during the appointment process, the application process, nalaglag sa hagdan si Boying? Huwag naman sana. Takitin pa naman yun. May backup ba? Makukuha ka na ng kapalit. Oo. Or nagalit sa kanyang appointing power. Gusto kong palitan yan. Diba? Puta, the race is wide open, tapos tangina hindi ka nakapag-apply.
Question. So everybody was applying. Question lang, no? Diba? Si Martires, when it was his time na naging ombudsman siya, di ba in-appoint lang din siya ni Presidente? Hindi! Duterte? Shortlisted din yan. Pero backer niya si Duterte. Oo, pero shortlisted siya. So, technically, sinasabi mo na while shortlisted ka, iba pa rin yung may backer ka. Parang ganon, di ba? Utangin sa tingin mo ba shortlist ka kung wala kang backer? Oo nga. Di ba? Di ba may backer ka rin doon? Puta, bakit? Sa tingin mo, iboboto ka ng mga taga JBC? Sa isipin mo, ilan ang miyembro ng JBC? Ilan niya? Merong representative from Congress, may representative from... ganun, akala ko puro representative from IBP. Akala ko puro Supreme Court lang naman yung taga JBC, hindi pala? Hindi. Okay. Iba-iba pala yan sila. Yes. May representative pa IBP dyan, may taga Supreme Court. Madami yan. Okay. Tapos, may vetting process. Technically, bagsak siya sa vetting process, di ba? Oo. Puta, hahalungkatin yung history mo. Buhay mo, kakalkalin. Saka si Boy yung UP all the way. Puking na hindi madali mag-UP. UP Law? UP Law. Oh, hirap pumasok dyan. UP graduates ng college, hindi makapasok dyan eh. Mahirap talaga makapasok. Totoo naman. And going so pag si Boying ang naging ano maaasahan natin? Kulog ba yung mga yan? O baka naman ganito. Okay. Sorry. Singit lang, no? Kasi ano nangyari kay Atong Ang? Wala. Wala pa naman, hindi pa naman tapos yung kaso nun. Tagal na eh. Hindi pa naman tapos yung sa Bungero dahil puta pumutok itong di ba? Flood control eh. Control, mas ito napansin ng tao ngayon eh. Oo. Nakakalimutan na naman yung sa Bungero. Hindi naman mawawala yun. Tuloy-tuloy pa rin yun eh. Okay, sige, go ahead. So, ano aasahan natin ngayon pag si Boying ang naging ano ba yan? Makakasuhan ba yan mga yan? Ang maraming sinasabi na kakasuhan na si Cheese. VP Sara. VP Sara, yan. Yan ang dapat. Si Pulong, yan. Okay. Ang power ng ombudsman does not extend to prosecuting cases against members of constitutional bodies, members of both houses of Congress, VP, at President. So may mga immunity ang mga yan in certain ways. Hindi lang po pwede ang ombudsman. That is beyond his power. Akala ko ba presidente and vice president lang impeachable? Hindi, pati members of constitutional bodies. Okay. Tapos ang members of both houses, ang po pwedeng magtanggal sa kanila is yung ethics committee. So yung kay Barsaga na yan, na pinasa daw sa ethics committee, pwedeng matanggal si Barsaga sa pagiging congressman. Yes, ethics committee ang pwede magtanggal sa kanya. Anong balita doon? Because, those people, ang ilan dyan is because they're ang idea kasi dyan is because they're nationally elected, they have to be removed from office by a nationally elected official din. That is what kailangan, impeachment. Okay, makes sense. Okay. Pero that doesn't mean hindi sila po pwedeng imbestigahan. Siyempre, paano magiging basis ng ethics committee kung di inimbestigahan? Yes. So pwedeng, lalo na yung mga Duterte, ang kinatatakot nila, hindi impeachment. Kung hindi mabuklat ang mga bank accounts. And anong role ni Ombudsman dyan? Tangina ngayon pa lang, di ba, pinabubuksan na yung salin? Oo nga pero parang wala nangyayari. Ay, kaupo pa lang eh. Mag-off-taking pa lang sa bukas, ano ba? Teka muna, bakit ang DOJ hindi kayang gawin yun? Hindi! Yun ang ginawa ni Duterte. Kasi ang salin, sinasabit mo sa ombudsman.
Kaya ang the very first thing na gagawin dapat ni Boying is to recall yung order ng ombudsman. Pwede niya palang gawin yun. Yes, so i-recall niya yung order ng ombudsman na kailangan pagka nang hingi ka ng salin, dapat approved ng taong hinihingan mo ng salin. Hindi pwede yun. Doesn't make any sense. Precisely. Ginawa ni Martires, imposibleng ma-access ang salin ng tao. Okay. Syempre, kasi mga guilty sila, so they prepared for it. Okay. Makes sense. Yeah. So, pag yun ang tinanggal mo, suddenly, lahat ng humingi ng salin, pwede mo ibigay. Utangin na, free for all na yun. Yes. Ayos. So that's what you're... Tangin ang daming investigador na kailangan mo dun para buklatin yun. Tangin na bigay mo sa media. Oo nga. Ilan na reporter ng Inquirer, ilan na reporter ng Philippine Star. One reporter Manila Time. Takbuhan Manila yan. Standard. Takbuhan yan. Ng GMA. Tangin ang dami niyan. Puta, isip mo lahat ng journalism graduate sa Pilipinas. Puta, hahalungkatin, puta. Diba? We'll dig into that. At sino-sino mga unang target? Duterte family. The whole family. Bongo. Bato. Lahat ng cabinet ng panahon ni Duterte. Mark Villar. Yan ang mga na top of mind ko yan eh. Tangina sila ngayon na mag-explain. Kasi once na mabuklat ang salin, tapos, based sa salin, meron ka na ngayong dahilan para mag-order ng supina sa AMLAC. Tangina. Masaya to. This is going to be interesting, Pwede mo nang pabuklat ngayon yung laman ng AMLA, yung records ng AMLA. Yung bank accounts na hindi mabuksan-buksan. Yeah. Yung hindi actually, naka-record sa AMLA wala namang hindi naka-record sa AMLA hindi lang nila pwede share. Buksan, Teka muna. And so, from the other side of the fence, will the Marcos administration allow this to happen? Will the Marcos administration allow that to happen? Siyempre, pati aliado nila masasagasaan. Okay, ganito kasi yan. That is a floodgate. Yes, it is. Once opened, you cannot close it. Oo. They have to let it flow. Even their own allies. At allies. tingin ko kahit na gaano kagrabe yan, bubuksan nila yan. He'll survive. Simply because nobody wants the alternative. Which is? Sara. Yun ang pinaka-buenas ni BBM kung dapat gamitin niya ngayon. Diba? Puta, lahat ng kakampi niya kahit magwala sa kanya, ipasensyahan tayo. Wala tayong magagawa. Nabuksan na andyan eh. Kaya yung ginawa ng ICI na closed door ang hearing, mali yun. Mali nga yun. Everybody's saying, dapat ipaano nyo sa tao, pakita nyo sa tao. Picture lang ang lumalabas na nanunumpa. Wala na. Mali yun. Bakit? Kasi nabanggit si ES. Persamin. Oo, nabanggit si Trigib. Sino ba yun? Yung USEC sa DepEd. Ay puta, nagpalabas eh. Ang malupit nun, nakapagpalabas siya ng SARO. Ano nga ba ibig sabihin nun? Yun yung sa... Hindi basta allocation. Yun yung mga pera yun, di ba? Yes! Puta, pagka may SARO ka, puta, ano na yun? Ibig sabihin, meron ng allocation. May collectible ka na. Oo. Naririnig ko yung SARO ng panahon ni Napoles eh. Accounts receivable nga tayo. Parang ganon. Na pag may ganyan ka, ready to pick up the check yan, parang ganon. Yes! Or pick up na po. Tangin, isipin mo, ang bilis nun. Maglabas ang DBM. Ibig sabihin po, tangin na, amo nila nagpalabas nun. Si ES. That is why hindi dapat closed door ang ICI. People will doubt that. People are starting to doubt ICI because naging nawawala lang ng kredibilidad. Ayaw nilang palabas eh. Kaya on that point, medyo tama si Magalong eh. Kahit na alam mong tanginan to, hindi lang makamove on.
DDS. Diba? Oo. Tangin na magalong hindi maka-move on. Oo, hindi nga. Pa-interview eh. Putang ina, gusto tumakbo ng presidente, suddenly, putang ina, nadurog siya eh. Nadurog nga siya. Nadurog siya, puta, lumabas, puta, yung tennis court, yun yung noon pa sinasabi. Hindi lang yung tennis court, ha? Mayroon pang sports complex yan. Mayroon pang eskwelahan yan. Hindi pa nakikita na ang kontraktor na iba, puta, father-in-law niya. Ay, nako. Bubuklatin lahat ng ICI yun. Nako. Kasi nabuklat na merong St. Gerard sa kanya eh. Oo. So, titignan na yun. Remember, nabanggit din si Eric Yap, congressman ng Baguio. Oo. Isa pa yun. Talagang tumanggap yun. Lahat yun. Dire-diretso yun. Anyway. Pero interesting yan. Ako nakita ko, dahil ngayon pa lang, Magalong is laying down the predicates. Na inaapisa. Nak! Na walang dahilan. Para kahit na lumabas yung ebidensya, puta, meron siyang dialogue na hindi totoo yan, puta, manufactured yan. And that's the problem. Kasi nga, closed door ang ICI. Hindi ma-vet, hindi maano ng mga tao. Yes. Kung yung open mo yan, tangina, bayaan mo yung tao humusga. Wala eh. Ayaw nilang buksan for some reason. Siguro when Boeing gets on board and opens that, that floodgate that you were talking about, baka ano yan? Baka magbago ihip ng hangin. Naabangan na lahat yan eh. Assuming na yan ang purpose niya kung bakit siya in-appoint. Baka mamaya, selective lang yung yung kaaway lang ang mababanatan, yung kaalyado, hindi kahit maraming kalokohan. Alam mo yun? That can happen also eh. Well, we'll have to wait and see. Because, puta, paano mo pagtatanggol yung mga tipo nila Mark na mga Villar? Kasi although nasa mayorya sila ngayon, pero alam naman ng tao kung ano ginawa nila. Paano pagtatanggol ang mga Villar? Paano may pagtatanggol yung ganun eh. Kahit na nasa kakampi mo, it is just that it was so brazen. Nasisira kayo in the long run eh. Tatamaan ka rin eh. Kung didepensahan mo yung mga yan. If for some reason may ebidensya sila kay Bersamin na ito ginawa, yan ang ginawa. Ito may picture, ito may whatever, may pinirmahan, received by whatever. Syempre, the palace will have to say, oh sorry we have to let you go. We'll feed you to the wolves. Other than that, pag hindi nila ginawa yan, hindi totoo yan. Sinisira, they're shooting themselves in the foot. Yeah. Di ba? Sa akin, yan eh. Ginawa mo yan. Ibig sabihin, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Parang kay Martin. Kung si Martin Romualdez eh. Oo nga. Binitawan nila. Di ba? Oo. Si Martin, pinagtatanggol ang sarili. He knows how to defend himself. Yeah. Actually, kasama siya dun sa, Kasi kung dyan, putang ina nyo, kung yung pinsan ko, baka babata ko, nilaglag ko, kayo pa. Na hindi ko kamag-anak. Di ba? Ipagtanggol nyo sarili nyo, tangina, titira-tira kayo eh. Si Martin parang walang makitang ebidensya, Ay, ganun. Yun ang pa natin sinasabi. Malinis. Everything you have against Martin Romualdez are insinuations. At the end of the day, puta, documents speak for themselves eh. There seems to be none. Sabi nila, chismis daw eh. Wala daw makita eh. Tangin, ang daming chismis eh. Pero wala ebidensya. Tangin, chismis ko nga dati, naging shota ako si Amanda Page eh. Swerte mo naman, magandang chismis yun. Tangin, hindi ko naaaminin. Kung totoo o hindi. Diba? Anyway, but the thing there is, di ba? Yung banat sila ng banat, wala naman pala ebidensya.
Pero that's how politics works sa Pilipinas eh. Yeah. It's all about insinuations eh. The insinuations kasi will automatically make you look guilty for some reason. Tangina, meron namang guilty na dami na ebidensya, 3 beses na Di pa rin. Hindi pa rin maamin eh. Puking na meron niya, putang ina. Ang lakas pa maghamon ng resign all eh. Oo, resign all. Pag pinag-resign mo naman sa, ay di, ayaw niya, kailangan hindi lahat tayo. Tangina mo. Sinabi ng kapatid, sige resign, mauna ka. Mauna ka. Sabi ng kapatid. Mauna ka. Tangilang yan. Hindi, dapat lahat tayo. Tangina mo. Lahat tayo, pero mauna ka. Ikaw nag-suggest eh. Tangina mo, basta mahilig talaga sa itlog, putang ina, may pag-usap eh, no? Labo. Puta. May kaldero kasi siya, pangluto ng itlog eh. Teka muna, napahaba na to at napa-enjoy. Sige. Maraming salamat sa panonood sa Please like and subscribe para naman dumami-dami pa tayo ng yan, tapos in the next few, pag may questions ho kayo, magtanong naman kayo, magdamano kayo away. Subukan niyo naman magtanong sa comments. Tanginang yan. Gusto naghahanap akong kaaway. Wag. Tanong naman, huwag na lang away para masaya. Magandang gabi, ako po si RP Lasso, nagpapasalamat. Ito naman si Ka Dennis Reyes, ang pantas na talipandas, nagpapasalamat at nagpapaalam, mga balos. Thank you. Thank you.